nagbigay na po ng kanyang pahayag, no, si dating Pangulong Rodrigo Duterte patungkol dito sa kanyang bahay na ibinibinta, no, doon nga po sa Davao City, which is yung nakaraang buwan, doon din kami galing, and syempre doon din kami, isa din po kami sa nagbantay dahil nga bali-balita at the time, no, ng mga nakaraan, siguro mga 2 months ago or 3 months ago, correct me if I'm wrong, noong mga panahon na di umano, pupunta doon ng mga pulis, no, may mga bali-balitang gano'n na upang halugugin ang bahay ni PRRD, pero at this time, no, until now, hindi naman nangyayari. At ito nga po ang mainit-init pa na pinahayag nga po ni Paulo Duterte, at ito naman ay binalita din ng News 5, and ito po ang naging pahayag ni Pangulong Duterte, Mayor Baste and Pulong Duterte, maging si Vice President Sara Duterte din ay nagbigay din ng kanyang pahayag kung siya ba ay pabor or tutol sa pagbibinta ng bahay na ito. Ayun po sa News 5 mga kababayan, sa kanilang report, hindi ibibinta. Hindi pumayag si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ibinta ang kanyang bahay sa Doña Loiza Village sa Davao City, no? So nakakalungkot lang kasi dahil nung mga nakarang araw nga, syempre talagang sabi nga ng ating mga kababayan, yung mga supporters po ng dating Pangulong Duterte, talagang dapat ay wag nang ibinta. Ito yung kanilang naging mga komento, no, patungkol nga po dyan. Kasi parang 2 days or almost 2 days lang naman naka-for sale ang bahay, but at this time tinanggal na yung nakalagay doon na for sale. Ayon sa anak niyang si Davao City Representative Paulo Duterte, may sentimental value raw kay Pangulong Duterte ang bahay na ito dahil ito ang pinakauna niyang napundar na ari-arian noon. Matatandaan po natin mga kababayan, gaya ng aking sinabi, talagang marami po ang naging against talaga doon sa pagbibinta sa bahay na ito. Dahil nga yung tinatawag natin na sentimental value, and sabi nga din ni BP Sara na dapat di umano, open na lang in public para at least, di ba, makita ng mga kababayan natin, no, kung paano nga ba namuhay ang isang dating Pangulo. Matatandaan ang common life mismo, wife mismo ni dating Pangulong Duterte na si Hanilet ang nagdesisyon umano na ibinta ang bahay matapos maaresto at makulong si Duterte at ngayon ay nasa Dahig, Netherlands. Alam mo, mayroon din naman naging pahayag si Hanilet, no, kung bakit nga ba niya gustong ibenta, or 'di ba, nakakalungkot lang kasi yung paglalagay pala nila ng for sale doon ay wala pa naman palang approval, no, galing po sa ating dating Pangulo. Yun yung medyo isang nakakapagduda and nakakalungkot mga kababayan, bakit ganoon, no, which is at this time nagsalita na nga si former president na hindi pala siya pumapayag, pero ayon naman kay kanyang common law wife na kung saan ayon po sa kanya gusto nilang ibenta sapagkat di umano yung kanilang seguridad, no, isa yan sa mga nabanggit doon, and syempre napakasakit daw di umano isipin na doon nga tumira si Pangulong Duterte at kapag pumupunta sila doon naaalala nila, no, yung mga sinasabi po nila mga kababayan. So, itong pahayag din po ni Vice President Sara Duterte. Pakinggan po natin. Kumalat ang balita noong weekend na ibibenta na umano ang bahay ni FPRRD sa Doña Luisa Subdivision sa Davao City. May lumalabas ding mga larawan na may nakalagay na for sale tarpaulin sa gate ng bahay. Sa isang panayam sa radyo, kinumpirma ng common law wife ni Duterte na si Hanilet Avancenia na binibenta nga ang bahay. Masakit daw pero sa kanya masakit daw para sa kanya tuwing bumibisita siya doon dahil doon nakatira noon si Duterte bago siya arestuhin. Pero ngayon, mga kasambahay na lang daw ang naroon. Ayon naman sa ulat ng Philippine Star, hindi kinumpirma ni VP Sara na for sale nga ang nasabing bahay. Hindi raw nila pagmamayari ito pero umaasa raw ang bise na hindi na ito ibibenta at buksan na lang ang bahay sa publiko. Yan ay para raw makita nila kung saan natulog at kumain ang dating Pangulo. Cheryl, nang bisitahin naman natin ang bahay ng dating Pangulo, wala na roon yung tarpaulin na for sale. Nitong Sabado raw ito nakita pero pagdating ng Linggo, wala na raw ito. Ngayon din ay hindi natin alam kung nabenta na. So, hindi din, wala din nakuhang impormasyon ng ibin ng media kung ito daw ito ba ay nabinta na or ito ba ay tinanggal dahil hindi nga pumabor ang mga anak. And syempre, si former president mismo, hindi pumabor na ibinta ang bahay na ito. At this time mga kababayan, hindi pa natin alam kung ano nga ba ang katotohanan, kung nabinta nga ba yan o hindi. Pero abangan natin sa mga susunod na araw. Meron ako dito mga kababayan, nag-post din po ang isa sa mga leader, no, ng ating po mga kababayang OFW. Ito po ay dating OFW at babasahin po natin at papakita po sa inyo kung ano nga ba ang kanyang naging yung opinion patungkol nga po dito dahil malapit ito mga kababayan kay former President Duterte. Ito ay Marcos loyalist dati, pero at this time hindi na sapagkat sila di umano ay Marcos loyalist doon sa ama, pero hindi nila nakikitaan ng potensyal itong Marcos Jr. kaya sila ho ay nag-withdraw ng support sa mga Marcos. Ito po ay kanyang pahayag and nakahapon lamang ho ito na i-post, no? At this time lang natin nalaman ang mga bagong pahayag ni former President Duterte. Ito po siya si Ferdinand de los Reyes na lagi po natin kasama kahit sa mga event. Ito po ang kanyang pahayag. For my own opinion and suggestion. Para sa akin, hindi na dapat pang ibenta. Respect din sana sa historical concern dahil yan ay considered
inheritance property. No, totoo naman, ipamana sa mga anak. Although alam naman po natin mga kababayan sa mga apos, o yan ang unang dahilan, yan ay tahanan na mula pa ng hindi pa siya politiko. Totoo yan. Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hanggang sa maging acting mayor, din mayor na tumagal. Alam natin, gaya nabanggit din yan ni former president na yan talagang kauna-una niyang naging pundar, no? Matagal na ho na panahon mga kababayan. Then naging mayor na tumagal sa kanyang serbisyo dahil sa maganda niyang pamamalakad sa probinsya ng Davao City. Hanggang sa naging Pangulo ng Bansang Pilipinas. Totoo yan kasi simula mayor pa daw, ayan nga po sa mga nakuha nating informasyon, hanggang sa naging Pangulo siya, yan po ang kanyang naging tirahan. Hanggang sa naging Pangulo siya ng ating Bansang Pilipinas na lalong nakilala siya sa pagiging patriotic president, ang tahanan na iyan ay simbolo ng kapakumbabaan ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Baka sa tahanan na iyan hindi siya kurakot o buwaboy. Grabe ito bumanat na Pangulo. Kaya't for my own opinion, reserve the historical and the sentimental of the majority PRRD supporters. Dapat naman talaga, i-open na lang sana yan. No? Huwag na sanang ibinta, i-open na lang in public dahil nga po nung mga nakarang araw nung tayo po pumunta doon, abay talaga napakarami ho ng tao na pumupunta dyan. Hindi lamang po from Mindanao, even from Luzon, Visayas, and Mindanao mga kababayan, ay pumupunta ho dyan upang masilayan. No? Even makita lang nila yung picture doon ni former President Duterte ay talagang masayang-masaya na sila. About sa security, huwag nang tirahan pa. Totoo naman kasi kung concern lang ni Ma'am Hanilet talking about the security, no? Natatakot sila doon tumira dahil nga sa kanilang security, no? So huwag na lang sila tumira doon. Ganun lang, no? Pero huwag naman sana nang ibinta. Okay, ito po mga kababayan, and huwag nang tirahan pa, gawin na lamang Duterte na ang lahat ng panimulang kasaysayan ng mga Duterte diyan na ilalagak. Para sa mga taong bayan na makilala na ang mga Duterte family at ang tunay na public servant, hindi sila mga kurakot o buwaboy na politician. Even alam naman natin na may mga against talaga sa mga Duterte, pero mas marami ho ang mas pumapabor. Nakita naman natin yan noong nakarang eleksyon, even patungkol kay Bongo and Bato, number 1 and number 3. At nakita natin kung gaano pa rin ang suporta. Hindi lamang sa Mindanao, marami din po sila nakuha votes from the NCR and Visayas mga kababayan. Isang simpleng tahanan para sa isang simpleng pamumuhay. Pero maunlad na Pilipinas, sana wag nang ibinta pa. Ang aking opinion ay at sa assertion ay hindi isang pakikialam, bagkus isang tunay na pagmamalasakit para sa ating inang bayan at mamamayan. Upang hindi mabubura sa ating kasaysayan ang kadakilaan kadakilaan ng pamilyang Duterte pagdating sa pagsiservisyo o paglilingkod sa mga mamamayan at lipunan. Huwaran na dapat tularan ng mga politician, and God bless Philippines. Yan po sinasabi ko mga kababayan na para talaga sa akin, it's my own opinion. Even marami po, lahat naman siguro, mga 99% ng mga Duterte supporters ay hindi ho sila pabor na ibintay ang bahay na yan. At siguro naman, malaki ho ang porsyento na tinanggal na nila yung nakalagay na for sale at hindi na ito itutuloy pang ibinta dahil nga po against din ang mga pamilyang Duterte and even yung may-ari mismo ng bahay na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakakalungkot lang dahil ito yung reality. Ang mga Duterte binigyan ng pagkakataon, no, ang mga Marcos dahil nga alam naman natin talagang nung ako'y elementary, no, talagang grabe yung banggaan nitong Marcos at saka ng Aquino. Nung ako'y elementary mga kababayan hanggang pumasok ako kasi diyan ko na diyan ako wala pang muwang or puwang sa patungkol po sa politics, no. So grabe yung banggaan ng pula at saka ng dilaw, no. Talagang bakbakan yan sila noon nung ako po elementary. Nababasa pa nga natin yan sa mga libro, di ba? Yung mga batang 80s and 90s, alam nila yan na talagang grabe yung banggaan mga kababayan. Ngayon, isa po sa pinangako ni former President Duterte noon, way back 2016 national election, kapag siya'y nanalo, ay bibigyan niya ng katuparan na mailibing sa libingan ng mga bayani itong si Marcos Jr. na kasalukuyang itong ama po ng kasalukuyang Pangulo at this time. No? Tinupad po yan, wala pong paligoy-ligoy na tinupad, kahit na napakarami po ng against noon, talagang tinupad ni Pangulong Duterte, ilang dekada po na walang nangahas, even yung pinsan ni Marcos Sr. na si Fidel Ramos, no? So, wala hong nangahas na ilibing yan sa libingan ng mga bayani si Marcos Sr. Pero mga kababayan, pagdating po kay Duterte, ilang dekada yan? Kasi nasa 3 dekada, no, nabigyan po ng katuparan. No. Nagpasalamat noon si Bongbong Marcos and even ang pamilya Marcos kay Pangulong Duterte dahil nga naman sa loob po ng 30 anyos ay nabigyan ho ng katuparan na mailibing sa libingan ng mga bayani ang kanilang ama o ang kanilang tatay, ang tatay ni Bongbong Marcos. Pero dahil nga po sa politics, no, gusto sa kapangyarihan, and alam naman po nila na si Vice President Sara Duterte ang magiging malakas na talagang presidentiable pagdating po ng 2028, ay maaga na po nilang binakbakan. No, nakakalungkot at dinala pa nila sa dahig si former President Duterte. No, alam mo yun, no? Kabutihan ang sinukli sa'yo, pero di ba? Grabe talaga.
Alam mo ito si Bongbong Marcos, akala ko dati niyan, mabait, no? Kasi dati nung kasama namin yan, okay naman yan eh, no? Mabait, wala kang, alam mo yun, parang wala kang makikitang tinapay, mga kababayan sa kanya. So, napakarami po mga Marcos loyalists. Totoo yan, hindi ako nagsisinungaling. Napakarami po. At this time, until now, nakakasama ho natin na nag-withdraw na po talaga sila ng support, no? Kay Bongbong Marcos. Alam mo, hindi mo talaga makikilala yung tao ang totoong ugali kapag hindi pa nakakaposisyon talaga mga kababayan sa kapangyarihan. And mahirap kasi dyan yung mga nakapalibot sa kanya. Although meron na lang naman silang 3 years para pamunuan ng bansa natin, and pagkatapos niyan, tingnan natin kung sino susunod na maging Pangulo ng ating bansang Pilipinas. Pero ngayon pa lamang mga kababayan ay umuugong na nga ang pangalan ni Bibi Sara Duterte. No? So laban lang. Matatapos din yung panunungkulan ni Bongbong Marcos. Diba? And nakikita naman natin ngayon, no? Talagang marami pong against sa kanya, mga kababayan. Alam mo, first time in the history na kung saan si dating Pangulong Duterte nakakuha ng pinakamataas na ratings bago matapos ang kanyang termino. Kaya itong spokesperson ng Malacanang na si Palingkera Anticler, no? So alam mo itong spokesperson ng Malacanang, dapat hindi yan ng tagapagsalita diyan eh. Yan si Anticler kasi alam naman talaga natin na talagang namumulitika lang yan. At saka vlogger ng anti-Duterte, no? So dapat hindi yan nakakasira sa image ni Bongbong Marcos. Once again mga kababayan, kita-kita tayo sa next vlog.